Tatlong testigo ang paharapin ng prosekusyon sa susunod na linggo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa day 10 ng paglilitis kahapon, inusisa ang mga naging transaksyon ng Office of the Vice President at Department of Education sa dalawang branch ng Land Bank kung saan winidraw ang confidential funds. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Ang umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang paksa sa ikasampung araw na impeachment trial. Kabilang dito ang mga dumaan sa tanggapan ng Vice Presidente, pati nung kalihin pa siya ng Department of Education. Unang testigo ng prosecution, si Violeta Constantino, ang dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, noong panahong nag-withdraw ang Office of the Vice President ng cash gamit ang apat na checking may tig 125 million pesos. Ang mga cheque na encash daw noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023 at July 14, 2023. Lahat nakapangalan kay Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ang pondo pumasok daw sa Land Bank mula sa National Treasury. Para kay Constantino, unusual o kakaiba raw ang transaksyon. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. Nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash. Pero sabi ni Constantino, lehitimo naman at hindi illegal ang transaksyon ng OVP. Hindi rin nila ito itinuring na kahina-hinala o suspicious. Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. Hindi po siya suspicious. At lahat po ay legitimate? Yes, sir. Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. You should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga ganun, 4 bags. Okay, 4 bags. Punto ng prosecution. Tama, 4 na bag, pinaglagyan ng cash, 3 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma sa testimonya ngayon ng ating bank manager na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, there's a striking coincidence, perhaps we may call it. Sumunod na tinawag bilang testigo si Nenita Camposano, dating branch manager ng Land Bank sa Department of Education. Kaugnay naman sa confidential funds ng BICE nung DepEd Secretary pa siya. May tig 37.5 million pesos naman ang halaga ng tatlong checking winidraw daw sa account ng DepEd noong February, April at July 2023. Isang Edward Fajarda na dati raw DepEd Special Disbursing Officer ang nagpupunta sa bangko at sa fire exit daw dumaraan dala ang pera. Gaya sa naunang testigo, unusual o kakaiba raw ang transaksyon ng DepEd para kay Camposano. For government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang lang po kasi namin is yun sa
check and cashment. Opo, ibig sabihin wala pong illegal Wala po. kaya nakita. Hindi nag-cross-examine ang depensa kay Constantino pero may tinanong sila kay Campuzano. Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yun dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, Your Honor. Bago ipiniresenta ang mga testigo, nagkaroon ng opening statement ang miyembro ng House Panel of Prosecutors na si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Pero may pagtutol dito ang abogado ni Duterte dahil may mga sinasabi raw si de Lima na conclusion of fact and law na dapat ay sa mga testigo panggagali. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. Kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Sa kabuuan ng ebidensya, makitang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to Sistematikong stop paraan. you. This is out of I would have line. to stop you at this point. Noong nakaraang linggo, natapos ang pagpresenta ng prosecution ng mga ebidensya sa ilalim ng Article 4 ng Articles of Impeachment na may kinalaman sa umunay pagbabanta ng bise sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Noong nakaraang linggo rin, napag-usapan ng dapat sanay pagbabago sa takbo para mapabilis ang paglilitis kung saan tatapusin muna ang presentasyon ng parehong prosecution at depensa sa bawat article of impeachment bago simulan ang isa pa. Pero tinutulan daw ito ng depensa kaya napagpasyang simulan na ng prosecution ang pagtalakay sa Article 1. Sa susunod na linggo, itutuloy ang pagdinig kung saan 3 witness ang ipapatawag. 2 sa kanila ay mula sa Commission on Audit at ang isa ay direktor ng House of Representatives. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News.